Macy's POV. Naging mas makulay ang mga sumunod na araw sa pagitan naming dalawa ni Lucio. Ang road trip naming dalawa ay tuluyan ng nauwi sa ilang araw na bakasyon dito sa rest house nila sa Tagaytay. Sa ilang araw na nakasama ko siya, lalo kong nakilala ang ugali niya. Masasabi ko na napakaswerte ko sa kanya dahil lahat ng pag-aalaga, atensyon ay ibinigay niya na yata sa akin. Talo pa namin ang mag-asawa kung umasta. Kung pwede nga lang na wag nang matapos ang ilang araw na pagbabakasyon namin, mas ikakasaya ko. Tikman mo to, May Macy. Nakangiti niyang bigkas habang sinusubuan niya ako. Nandito kami sa isang bahay kubo na sako pa rin ang lupain nila. Kasalukuyan kaming kumakain ng tanghalian at sa ilang araw na pananatili namin dito, feeling ko araw-araw din na nadadagdagan ng timbang ko. Ano yan? Nakangiti kong tanong sa kanya. Basta, tikman mo lang, masarap to. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala na akong choice kundi ang pagbigyan siya at baka magtampo pa sa akin. Ayaw kong masira ang araw niya. Ayaw ko din siyang biguin. Alam ko naman kung gaano niya ako kamahal at alam kong wala din siyang ibang hangad kundi ang mapasaya ko. Grabe, ang sarap dito. Kaya lang nag-aalala ako. Nahinto ang studies ko at baka hindi ako makapasa nito sa exam. Uwi ka ako kay Lucio. Narinig ko pa nga ang mahina niyang pagtawa. So what? Makakapasa ka man o hindi? No problem. Alam mo naman na ayos lang sa akin kung gusto mo mag-aral o hindi. Kaya ko namang ibigay lahat ng gusto mo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Alam ko naman yun eh. Kaya nga super thankful talaga ako dahil nandyan ka palagi. Sana lang talaga hindi ka na magtampo sa akin at hindi ka na basta-basta umaalis. Nakangiti kong sagot sa kanya. Well, kailangan ba talagang isali sa topic yan? Tapos na at bumabawi na ako sa iyo ngayon eh. Natatawa niya namang sagot sa akin. Naninigurado lang ako no, mahirap na. Baka mamaya magising na lang ako isang umaga. Galit-galitan ka na naman sa akin. Natatawa kong bigkas. Abat marunong ka na ngayong sumagot-sagot ah. Halika nga dito at nang maparusahan. Nakangising niyang bigkas, sabay tayo. At nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong buhatin at ipinasok sa pinakaloob ng bahay kubo. Paboritong tambayan daw nila ito noon. Kaya may maayos na tulugan sa loob na pwede talaga namin gamitin. Lucio, ano ba? Ang sama nito. Hindi pa tayo tapos kumain eh. Nagpoprotesta kong bigkas, kasabay ng paglapag niya sa akin sa ibabaw ng kama. Akmang babangon pa nga sana ako, pero naging maagap siya. Mabilis akong kinubabawan. Alam kong busog ka na, kaya ako naman ang pakainin mo. Please. Natatawa niyang wika kasabay ng mabilis niyang pagdagan sa akin. Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang angkinin ang labi ko na malugod ko namang tinugon ang halik niya. Sa loob mismo ng kubo, muling nag-isa ang aming mga katawan. Pareho kaming masaya at kontento sa mga nangyari sa aming dalawa. At kahit kailan, hindi ako magsisisi na ibigay ng paulit-ulit ang katawan ko sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Dahil ngayon pa lang, parang gusto nang magbago ang isipan ko. Parang gusto ko nang magpakasal kaming dalawa ni Lucio. Ilang araw pa kami sa rest house bago kami bumalik ng Maynila. Sa pagbalik namin, naging puspusan ng pag-aaral ko para mapaghandaan ng exam at hindi naman ako nabigo. Isa ako sa nakapasa. So ibig sabihin, matutupad na ang pangarap ko na makapag-aral. Napansin ko naman ang tuwa ni Madam Tiffany, gayon na din sila Fantasia at DJ. Pero maliban kay Lucio. Ewan ko ba, simula nang nagkabati kami, may nararamdaman ako na para bang hindi talaga siya masaya sa plano ko. Oo, sinasabi niya na ayos lang sa kanya, pero hindi ko naman nakikita yun sa kilos at galaw niya. Ilang buwan pang lumipas, kasama na ako sa pumapasok sa eskwelahan kung saan pumapasok din sila Fantasia at DJ. Nung una nangangapa pa ako, pero hindi naman naglaon, nasanay na din ako sa bagong routine ng buhay ko. Lalo na at palaging nakaalalay sa akin sila Fantasia at DJ. Pareho lang kami ng schedule, kaya sa kanila na din ako sumasabay sa pagpasok at pag-uwi sa eskwelahan. Kahit papaano, lalong lumawak ang mundo ko. Si Lucio naman ay lalong naging abala sa mga responsibilidad niya sa opisina. Napapansin ko din na may mga oras na hindi siya umuuwi ng bahay, pero nagpapaalam naman siya sa akin. Napapadalas ang mga business tour at out of town niya, which is ayos lang naman dahil kung busy siya, busy din naman ako. Alam kong nabawasan na din talaga ang time namin sa isa't isa ni Lucio. May kanya-kanya na kaming priority sa buhay eh. Gayunpaman, tiwala ako na mahal niya ako at mahalaga ako sa kanya. Kahit naman nasa bahay kami,
Regular na din na may nangyayari sa aming dalawa. Para na nga kaming mag-asawa kung usaping pagtatalik ang pag-uusapan. Kagaya na lang ngayon, kakatapos lang ng huling klase ko nang biglang tumawag si Lucio at sinabi niya na susunduin niya daw ako ngayon. May pupuntahan daw kami, kaya naman excited akong pumayag. Pagkalabas ko sa huling subject ko ngayong araw, diretso na ako sa parking area. Magte-text na lang ako kay La Fantasia at DJ na mauuna na ako dahil sinundo ako ng kuya nila. Alam ko naman na ayos lang din sa kanila yon, or wala nga silang pakialam eh. Aware sila sa kung anong meron sa amin ni Lucio at minsan nga sila pang mas kinikilig sa aming dalawa. Hindi ka busy? Malambing kong tanong kay Lucio habang naglalakad ako palapit sa kanya. Sobrang gwapo niyang tingnan habang nakasandal sa mismong sasakyan at halatang hinihintay ako. May mga ilan-ngilan sa mga estudyante din ako nakikita na pilit na nagpapapansin sa kanya. Which is hindi ko din maiwasan na makaramdam ng kaunting selos. Kaunti lang naman dahil dadma naman silang lahat sa boyfriend ko. Wala masyadong ganap sa opisina kaya on duty muna ako para sunduin ang girlfriend ko. Nakangiti niyang sagot sa akin at nang tuluyan na akong nakalapit sa kanya, hindi na ako nagulat pa nang bigla niya na lang akong yakapin at halikan sa labi. Masaya ko namang tinugon ng halik niya. Niwala na akong pakialam pa sa mga matang nakatutok sa amin. Ang importante lang naman sa akin ay masaya ako sa piling ni Lucio. Matapos ang mainit na halikan, inilalayan niya pa akong makasakay ng kanyang kotse. Hindi na ako nagtanong pa kung saan kami pupunta, pero nagulat na lang ako nang humito ang sasakyan niya sa isang mataas na building. Dito na muna tayo sa penthouse habang hinihintay natin ang time. Birthday ni Philip at gusto kong kasama ka sa celebration niya. Nakangiti niyang wika sa akin. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Ha? Birthday? Gusto mo kong isama sa party ng kaibigan mo? Gulat kong bigkas. Yes, gusto ko kasi ngayon pa lang sanayin mo ng sarili mo na palagi akong kasama sa tuwing may okasyon. Gusto ko din i-display sa lahat ang girlfriend ko, no? Nakangiti niyang sagot sa akin. Natatawang napatango na lang ako at hawak kamay kami naglakad patungo sa kanyang penthouse. Pagdating sa loob ng penthouse, hindi ko ulit mapigilan ang magulat nang kaagad na tumambad sa paningin ko ang damit na isusuot ko daw mamaya. Natuwa naman ako dahil mukhang handa talaga siya sa party-party na gaganapin mamaya. May mga foods akong inahanda para sa ating dalawa. Gusto mo bang kumain muna or pahinga muna tayo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Parang busog pa ako eh. Pwede bang umidlip muna? Para kasing inaantok ako eh. Seryosong sagot ko. Ganun ba? Sige, okay kung ano ang gusto mo. Mauna ka na sa kwarto. Susunod na ako. Nakangiting sagot niya sa akin. Tumango lang ako at kaagad na ako naglakad patungo sa kanyang kwarto. Pagkapasok ko sa loob, nagpasya na muna akong pumasok sa loob ng banyo para kahit papano makapaglinis ng katawan. Pinakialaman ko na din ang kanyang walk-in closet at kumuha ako ng isang t-shirt at isang boxer short. Wala akong damit dito sa penthouse niya, kaya naman pagtsatsagaan ko na lang muna kung ano ang pwede kong mahiram na damit niya. Bala kong mag-shower pero mamaya na lang siguro. Halos 3:00 pa lang naman ng hapon, kaya nagpasya na lang akong maghilamos at magpalit ng damit. Pagkatapos nun, bumalik na ako ng kwarto at nahiga sa kama. Ewan ko ba, sobrang antok na antok talaga ako nitong mga nakaraang araw. Feeling ko kasi talaga, pipikit na ang mga mata ko. Kaya naman sa paglapat pa lang ng likod ko sa higaan, kaagad na din akong nakatulog. Naalimpungatan na lang ako sa malamig na buga ng hangin na nagmumula sa aircon ng silid. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata at gano'n na lang ang panlalaki na mga mata ko sa gulat nang sumalubong sa paningin ko si Lucio na nakapwesto sa paanan ko at abala sa kakalantak sa pagkababae ko. Lucio, ano ba? Ano ginagawa mo? Mahina kong bigkas. Sa wakas, nagising din. Mahina niyang sagot sa akin habang dahan-dahan na gumagapang paitaas. Mabilis niya akong dinaganan habang hindi maalis-alis ang mga matang nakatitig sa akin. Anong oras na ba? Mahinang tanong ko sa kanya. Gabi na, napasarap ang tulog mo kaya hindi na kita ginising. Nagbago ng isip ko, wag na tayong pumunta ng party at dito na lang tayo sa penthouse magpalipas ng gabi. Nakangisi niyang sagot sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Hindi na ako nakapalagpa nang siiling niya ako ng halik. Ramdam ko kaagad ang kapusukan niya na kaagad ding nagpadarang sa akin. Ilang saglit lang, napuno ang buong silid ng mahinang bulong at ungol naming dalawa. Muling nag-isa ang aming mga katawan at sabay naming narating ang rurok ng tagumpay. Ha?
Business trip? Mga ilang araw naman kaya yon? Nakanguso kong tanong kay Lucio. Nagboluntaryo siya na ihahatid niya daw ako ng school. At habang nasa biyahe kami, ito kaagad ang sinabi niya sa akin. 1 week kami sa Japan. No choice ako ang pinadala ni Dad. At importante ang business conference na dapat kong daluhan. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ganun ba? Okay, sabi mo eh. Basta mag-ingat ka palagi ha. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sagot ko naman. Sure, don't worry. Mabilis lang naman ang 1 week. Ilang tulog lang yon. Malambing na sagot niya sa akin. Okay, basta huwag kalimutan ang pasalubong ko ha. Pabiro kong sagot sa kanya. Sure, yan lang pala eh. Bigkas niya. Kung sa tiwala, malaki ang tiwala ko sa boyfriend kong si Lucio. Pero habang nagtatagal ang relasyon namin, may mga bagay at mga pangyayaring hindi talaga maiwasan. Mga pagsubok na hindi ko alam kung kaya ko bang harapin at malalagpasan namin. Kagaya na lang ngayong araw. Nasa business trip na rin si Lucio nang isang bisita ang hindi namin inaasahan na dumating dito sa bahay. Kung hindi pa ibinalita sa akin ni Fantasia, hindi ko pa malalaman ang kung ano ang sadya ng mga bisitang yon. Macy, alam mo na ba ang trending na balita? Seryosong tanong niya pa sa akin nang mapasukan niya ako dito sa loob ng kwarto ko na abala sa pagre-review. Ha? Anong balita? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nasa ibaba si Melissa kasama ng daddy at mami niya. Hinahanap nila ang Kuya Lucio. Bigkas niya. Wala sa sariling naitiklop ko ang binabasa kong libro at gulat na napatitig kay Fantasia. Ha? Si Melissa? Ang dating kafling ng kuya mo? Gulat kong tanong. Yes, siya nga. Alam mo hindi ko talaga alam kung maniniwala ako or hindi. Pero alam mo bang buntis siya at nagdedemand ang pamilya niya ng kasal? Seryosong bigkas niya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Para iyong bomba na sumabog sa pandinig ko ang katagang binitiwan ni Fantasia. Biglang naumid ang dila ko at hindi ako makapagsalita. Wala ka bang napapansin na kakaiba kay kuya? Hindi ba't palagi kayong magkasama? Tanong ni Fantasia sa akin. Kaagad naman akong umiling. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bigkas ko. Kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Wala si Lucio at bukas pa ang dating niya galing sa business trip sa Japan. Paanong nangyaring nag-claim na buntis si Melissa? Gayong hindi man lang nabanggit ni Lucio sa akin kung nagkikita o hindi na silang dalawa ni Melissa. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kinakabahan ako lalo na at may involved na bata. Kilala ko sila daddy at mami. Kapag mga ganitong usapin, hinding-hindi nila pinapalagpas. Seryosong bigkas ni Fantasia. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Frankly speaking, hindi ko din alam. Pero ihanda mo sarili mo, Macy. Alam ko kung gaano nyo kamahal ni kuya ang isa't isa. Pero dapat maging handa ka din mentally at emotionally. Hihintayin na lang natin ang pag-uwi ni kuya para siya mismo magpaliwanag tungkol sa issue na to. Seryosong sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin, pero pagkatapos naming mag-usap ni Fantasia, kaagad kong tinawagan si Lucio. Gusto kong makumpirma sa kanya ang katotohanan. Yun nga lang, ganoon na lang ang panlulumo ko nang hindi niya man lang sinasagot ang tawag ko. Buong gabi akong hindi nakatulog. Gumugulo sa isipan ko ang ibinalita sa akin ni Fantasia. Bigla akong nakaramdam ng takot. Bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa puso ko. Paano nga ba? Ano ang mangyayari sa relasyon naming dalawa kung totoong nakabuntis ng ibang babae si Lucio? Hanggat maaari, ayaw ko munang maniwala. Lalo na at alam ko sa sarili ko na nasasatisfied ko naman ang bad life niya. Regular na may nangyayari sa aming dalawa. Kaya may bahagi din ng isipan ko na nagsasabi na nagsisinungaling si Melissa. Na hindi niya lang matanggap na tuluyan na siyang iniwasan ni Lucio kaya siya gumagawa ng kwento ngayon. Perpekto ang relasyon namin ni Lucio. Masaya kami at wala siyang nababanggit sa akin na nagkikita pa sila ng babaeng yon. Kaya hindi talaga ako naniniwala na nakabuntis siya ng iba. Malaki ang tiwala ko kay Lucio at panghahawakan ko ang tiwala na yon para hindi mag-isip ng kung ano-ano paman. Kaya lang, paano ko ba mapapaniwala ang sarili ko na isang kasinungalingan lang ang lahat? Na nang paglabas ko ng aking silid kinaumagahan, seryosong mukha ni Lucio ang aking nabungaran. Halata sa mga mata niya ang kawalan ng tulog habang nakatitig sa akin. Lucio, nandito ka na? Dumating ka na? Tuwang-tuwa akong bigkas at akmang yayakap sana sa kanya, pero mabilis siyang umiwas na labis kong ipinagtaka. Papasok ka na ng school?
pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling kaagad naman akong tumango at nagpatiunan ng naglakad pabalik ng kwarto. Tahimik siyang nakasunod at pagkapasok namin sa loob ng kwarto, siya na mismo ang nagsara ng pintuan. Kumusta ka na? Akala ko pa naman mamayang hapon pang uwi mo. Pilit kong pinagsigla ang boses ko kahit na ang totoo ay may nasisense akong kakaiba sa kanya. Missy, marry me. Pumayag ka na magpakasal tayo. Seryoso niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Ha? Bakit? Nagtataka kong sagot. Mahal mo ko, mahal kita. Kaya please, pumayag ka na. Magpakasal ka na sa akin. Muli niyang bigkas na halata sa tono ng boses niya ang pakiusap. Lucio, hindi ko maintindihan. Ano bang nangyari? Akala ko ba maliwanag na sa'yo ang lahat na papakasal lang ako sa'yo kapag may napatunayan na ako sa sarili ko? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagkadismaya na kaagad na rumihistro sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Naiintindihan ko ang tungkol sa bagay na yan, pero hindi na ako makapaghintay. Matagal ka pang makapagtapos. Ilang taon pang bubunuin mo sa pag-aaral bago ka makagraduate. Seryosong sagot niya sa akin. Ramdam ko sa boses niya ang matinding frustrations, kaya naman hindi ko din mapigilan ang makaramdam ng agam-agam sa puso ko. Sa mga ikinikilos kasi ngayon ni Lucio, ramdam ko na may malaki siyang problema. At natatakot akong isipin na baka totoo nga ang sinabi sa akin ni Fantasia kagabi. Bakit? Sabihin mo sa akin ang dahilan kung bakit gusto mong pakasalan ako agad-agad. Seryosong tanong ko sa kanya. Missy, hindi ko sinasadya. Dadala lang ako sa kalasingan, kaya nangyari yon. Pero maniwala ka sa akin. Ikaw ang mahal ko at ikaw ang gusto kong iharap sa dambana. Seryosong sagot niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ko. Alam ko na kung ano ang gusto niyang ipahiwatig, pero mas gusto kong mula mismo sa bibig niya manggaling ang lahat-lahat. Gusto kong siya mismo ang maglahad sa akin sa mga nangyari at bakit pumunta si Melissa at ang mga magulang niya dito sa bahay at nag-claim na nabuntis niya ito. Melissa is pregnant at nagdademand siya ng kasal sa akin. Seryosong sagot niya na parang isang bomba na sumabog sa pandinig ko. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Pinilit kong inignora sa isipan ko ang mga nakarating na balita sa akin kagabi. Pero mahirap palang dayain ang sarili. Nagsusumigaw ang katotohanan na may dahilan nga pala talaga kung bakit pumunta sila Melissa dito kagabi kasama ang mga magulang niya. Totoo pala talagang nabuntis siya ni Lucio. Nabuntis siya ng boyfriend ko na mula umpisa. Akala ko hindi niya ako kayang lukohin. Anong sabi mo? Buntis si Melissa at ikaw ang ama? Paanong nangyari yun? Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin ng puso at isipan ko ang nagsusumigaw na katotohanan na nagawa niya pa ring pumatol sa ibang babae sa kabila ng mga ginawa ko sa relasyon namin. Hindi pa ba ako sapat sa kanya? Ilang beses ko nang ipinagkaloob ang sarili ko sa kanya, pero bakit kailangan pang tumingin siya sa iba? Wala ba talagang perfect na relasyon? Ilang beses siyang nangako sa akin na ako lang, pero bakit may third party pa rin na involved? At malaman-laman ko na lang na buntis ka agad. Nauna lang mabuntis sa akin. Gayong kung tutuusin, wala kaming proteksyon na ginagamit sa tuwing nagtatali kami. I'm sorry. Sinasabi ko na kanina. Lasing ako nung nangyari yon. Hindi ko alam at hindi ko sinasadya. Seryosong sagot niya sa akin at akmang hahawakan niya na sana ako sa magkabilaan kong balikat pero mabilis akong umilag. Hindi mo sinasadya? Talaga ba, Lucio? Mahal kita. Mahal na mahal kita. At nangako ka na makailang ulit sa akin na hindi mo ko sasaktan. Ano to? Anong ginawa mo, Lucio? Humagulhol kong iyak. Kaya nga inaayos ko na ngayon eh. Unahan na natin ang plano nila. Magpakasal na tayo para hindi nila ako mapilit pa na pakasalan si Melissa. Please, Macy. Seryoso niyang wika. Hindi naman ako nakaimik. Patuloy lang ang pagpatak ng masaganang luha mula sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin ng puso at isipan ko na nakabuntis siya ng iba. Kung saan naman kasal na lang ang kulang sa aming dalawa, tsaka pa naman nangyari ito. Ang unfair. Sobrang unfair niya para pumatol pa sa ibang babae. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko sa kanya? Bakit kailangan naming pagdaanan ito? Sinasabi ba ng tadhana na hindi kami para sa isa't isa? Na sa kabila ng mutual feelings na nararamdaman namin sa isa't isa, kailangan ko siyang ipaubaya sa iba dahil may batang involved. God, sobrang hirap. Ang hirap mag-decide at kung sakaling papayag ako sa alok niyang magpakasal kami,
Sigurado bang magiging masaya kami gayong nagsusumigaw ang katotohanan na magkakaanak na siya sa ibang babae? Missy, mahal kita at wala akong ibang pangarap kundi ang maging asawa ka. Sana sa pagkakataon na ito, pagbigyan mong hiling ko. Magpakasal ka sa akin. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Muli niyang bigkas. Muli siyang naglakad palapit sa akin at seryoso akong hinawakan sa magkabilaan kong balikat. Kung sakali bang papayag akong magpakasal sa iyo ora mismo, magiging masaya pa kaya tayo, Lucio? Paano magiging anak mo sa kanya? Lumuluha kong tanong. Kung talagang ako ang ama ng batang ipinagbubuntis ni Melissa, hindi ko naman ipagkakait ang pagiging ama ko sa kanya. Susuporta ako sa abot ng aking makakaya. Pero ang ibigay ang pangalan ko at pakasalan siya, yun ang hindi ko magagawa. Seryosong sagot niya sa akin. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko. Naguguluhan ako. Nagsusumigaw ang katotohanan sa puso ko na mahal ko siya. At hindi ko din naman kayang ipagkatiwala siya sa ibang babae. Gusto kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Pero paano? Paano ko gagawin iyon kung nagawa niyang mabuntis ng iba?